Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Nagpakitang gilas sa makabagong sayaw ang 16 na grupo sa lungsod sa Modern Dance Competition na isinagawa noong August 30. Tinanghal na pinakamahusay na grupo sa Junior Division ang Rhapsody PH na nagkamit ng premyong 30,000 pesos at trophy. Pumangalawa ang kinatawan ng St. Bridget College na Repertory Bridget na nanalo ng 20,000 pesos at trophy, habang nakakuha naman ng ikatlong pwesto ang Daloy Dance Theater na naguwi ng premyong 10,000 piso at trophy. Ang Indakyaman Dance Varsity ng Batangas State University, the National Engineering University, ang nagkampiyon sa Senior Division na may cash prize na 30,000 pesos at trophy. Second place ang MUV na nagwagi ng 20,000 at trophy, at ikatlong pwesto ang The Mavericks na nanalo ng 10,000 piso at trophy. Nagkaroon din ng patimpalak sa sabayang pagbigkas na pinagwagian ng Bagong Silang Elementary School sa elementary level, habang ang mga mag-aaral sa Batangas State University Integrated School ang nanalo sa secondary level. Kapwa sila tumanggap ng cash prize na 25,000 pesos at trophy. Ang nasabing patimpalak ay bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa ilalim ng pamamahala ng Batangas City Cultural Affairs Committee. Nagpamalas ng aking galing at talento mga Persons with Disability o PWD sa lungsod sa Festival of Talents and Performance na isinagawa bilang pagdiriwang ng National Disability Rights Week o NDRW kamakailan. Narito ang report. Highlight ng selebrasyon ng National Disability Rights Week ngayong taon ang PWD Got Talent. Tinanghal na kampiyon dito si Kimberly Aquino ng Barangay Calicanto. Nanalo ng ikalawang pwesto si Jericho Federio ng Santa Clara at third place winner naman si Alia Ramos ng Batangas City Integrated High School. Ayon kay CSWD Officer Yasmin Candava, ang pagbabahagi ng talento ng mga PWD ay malaking tulong upang maitaas ang moral ng mga ito. Marami po tayong activities. Makikita natin, ma-witness natin ang lahat ng kakayahan, ang lahat po ng mga kagalingan ng ating mga bata may espesyal na pangangailangan, mga kabataan. Kaya po, sa araw na ito, kayong lahat ay malugod po namin wini-welcome, tinatanggap para sa celebration po natin ng National Disability Rights Week. Binigyang diin ni District SPED Supervisor Dr. Rosalina Pangaliban sa pamamagitan ng naturang gawain makakamit aniya ang hangarin na magkaroon ng inclusivity at equality para sa lahat. Sinabi naman ni DepEd City Schools Division Superintendent Dr. Hermahenes Pangaliban na kaisa ang DepEd sa pagsulong ng mga karapatan ng mga PWD na nararapat lamang makamtan bilang isang malaking sektor na bumubuo sa bayan. Ang Festival of Talents ay pinangasiwaan ng City's Social Welfare and Development Office, katuwang ang DepEd Batangas City, Persons with Disability Affairs Office at mga SPED schools sa lungsod. Tema ng selebrasyon ngayong taon ay Promoting Inclusion, Celebrating Abilities, and Advocating Access. Mula sa ulat ni Liza de los Reyes, kasama si Alvin Remo, Rona Andaya Contreras, reporting. Nag-time out muna mga barangay tanod sa Batangas City sa pagbabantay sa kanilang mga barangay upang makilahok sa Tanod Olympics Provincial Level na ginanap sa Batangas Police Provincial Office noong August 27. Sa pamamagitan ng naturang palaro, higit na nahasa ang kanilang kakayahan sa pagresponde sa mga emergency cases, lalo't higit sa panahon ng kalamidad. Nasubok ang kanilang husay at kahandaan sa mga dapat gawin kapag may insidente ng pagkalunod, aksidente sa kalsada, nasunugan at pagbaha, gayon din kung may mga kaguluhan sa barangay. Kabilang sa larangang pinaglabanan ay ang knot tying, water bucket relay, disarming at handcuffing technique. Ang Tanod Olympics ay niluhukan ng 4 na lungsod sa lalawigan kung saan tinanghal na kampiyon ang kinatawan ng Batangas City na mga tanod mula sa barangay Alangilan. Sila magiging representative ng Batangas Regional Competition ng Tanod Olympics na gaganapin sa Camp Vicente Lim sa Calamba City.
Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Join us for the Batangas City Alay Lakad on September 13, 2024. The assembly is at 5:30 a.m. at the Provincial Capitol Gate, Hilltop, Barangay Kumintang Ibaba. The walk will start at 6 a.m. and conclude at the Batangas City Sports Coliseum for a short program. Alay Lakad, every step toward a brighter future for students in need. Muling nagsagawa ang United States Agency for International Development to USAID sa ilalim ng Climate Resilient Cities o CRC project ng pagkasanay sa Batangas City hinggil sa Climate at Disaster Risk Assessment o CIDRA at Nature-Based Solutions noong August 28 to 30. Ang detalye sa report ni Vanessa April Villena. Tinalakay sa Climate at Disaster Risk Assessment Training ang mga isyu at dahilan ng pagbabago ng klima, mga epekto nito at ang paggamit ng climate-adjusted hazard maps upang matugunan ang mga future scenarios na maaaring idulot ng climate change. Binigyan linaw ang mga nature-based solutions at mga benepisyo nito sa pagharap sa mga banta ng pagbabago ng klima. Binigyan diin din ang kahalagahan ng paggamit ng automated weather station upang mapaigting ang monitoring system. Ito ay dinaluhan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan mula sa iba't ibang tanggapan na siya ring dumalo sa naunang isinagawang CDRA. Ang naturang pagsasanay ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng USAID CRC project na palakasin ang kakayahan ng mga lungsod upang maging handa at matatag sa pagharap sa mga hamon ng nagbabagong klima. Vanessa April Villena, reporting para sa Palakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.